Itong tatlong mga kilalang opisyal ng ating bansa, pag-usapan niya natin. Secretary Benz Dizon ng Department of Public Works and Highway, inutusan ng Pangulo ayusin ang DPWS sa isyu ng korupsyon. Congressman Leandro Libiste, batang kongresista ng 1st District ata ng lalawigan ng Batangas, anak ni Senador Loren Ligarda, broadcast journalist, veterana at veterana din pong mambabata sa Kongreso at Senado. At siyempre, ang palasyo ng Malacanang Press Officer, Undersecretary si Claire Castro, abogado. Kasi magkakaibang sinasabi nyo. At pag hindi natin inaral na mabuti, malilin lang tayo at maguguluhan tayo. Pero ang bottom line dito, ang mahalaga ditong dapat nyo malaman, kaya ating pinakikialaman at tinatalakay, pera ng bayan ito. Pera nating lahat ang pinag-uusapan dito. Mga project na palusot, mga project na kalokohan, korupsyon, katiwalian siyempre, at ghost project, substandard. Ito yun eh. Sabi ni Congressman Luistro, na bagong mambabatas, hindi pa siya congressman, ni-request na niya sa opisina ng DPWS ang listahan ng mga project at kung sino ang mga proponent at naibigay sa kanya noong September ng taong ito. Di ba? Ni-request niya, hindi pa siya congressman, pero nung i-release sa kanya officially, nung siya ay congressman na. At tatanong, bakit ni-request niya? Eh hindi pa siya congressman. Kasi siya ay kandidato noon at buka ang feeling niya mananalo na siya at nanalo nga. Diba? Baka kaya hindi ibinigay nung una dahil hindi pa naman siya congressman. Pero noong September, congressman na niya, doon daw inilabas at siya merong files ng opisina ni Joseph Cabral. Yun ang sinasabi ni Libiste. Ibig sabihin, may dokumento siya, may ebidensya siya sa scam at insertion allocable na kung sino-sino from Kongreso, Senado, at Executive Department. Yun ang hawak niya. Matindi. Okay? Ito naman ang kay Benz Dizon. Wala daw siyang sinertified o para bang hindi niya sinang-ayunan o wala siyang opisyal na dokumentong alam na ipinagkaloob kay Libiste galing sa DPWS. Parang pag hindi sinertified o hindi inaproba ng sekretary, aba wala kaming alam yan. Baka hindi totoo yan. Baka fake news yan. Ayan ang dating. Kasi ang depensa ni Dizon, hindi daw dumaan sa kanya at wala daw siyang ibinigay kay Congressman Libiste. Ang sabi naman ni Libiste, aba, nagsisinungaling yung sekretaryong yan. Galing sa public works ito eh. Galing ito sa opisina ng undersecretary. Kung hindi alam ng secretary ito, eh hindi na alam ng congressman yon. Kaya, so, sino ating papaniwalaan sa dalawa? Kaya inilatag ko yung sa dalawa. From congressman at secretary. Ito namang Yosek, Malacanang press officer. Ang dating ay presidential spokesman na. Ang sinasabi niya, puro hearsay naman. Wow. Umiral kasi kay Castro yung pagiging abogada. Akala niya yung interview, pag-guest sa radio, television at social media ni Congressman Libiste, puro hearsay lang. Ay inilabas ni Libiste sa kanyang social media account ang record, ang dokumento, pati sa mga interview sa media, nag-iba na. Naiyak na nga siya dahil nung pala siya nagpe-press conference na October, tinawagan siya ng isang taga-DPWS na malapit daw kay kay Dizon, at sinabing, Kong, maapektuhan yung request mo para sa iyong distrito. Kaya pala niya pinutol yung pagpapigay ng pangalan. Ibig sabihin, nakaabang pala yung DPWS sa ginagawa ni Libiste. Bakit nalaban niya nung araw na yon? May press conference. At habang nagpe-press conference, tinawagan. Kaya pala naputo yung press con, may kinausap telepono. Yung pala may tumawag sa kanya. Apektado. Maapektuhan yung request mo. Kaya naiyak si Libiste doon sa late interview.
ayaw din niyang masakripisyo ang kanyang distrito sa Batangas na mawala ng project dahil kawawa at nangangailangan ng kanyang distrito. Kaya pala hindi niya ini-expose ang mga tao, personalidad na merong insertion nung panahon yon, October. Kasi meron pala siyang request na magkaroon ng school building, school classroom doon sa kanyang distrito sa Batangas. At legal naman project yun. Yun ang parang naging threat sa kanya. Kung hindi ka titigil na pag-expose ng mga pangalang may kinalaman dyan, may maapektuhan ng proyekto ng distrito mo. Yun ang dahilan. So, inilabas na ngayon ang detalyadong pati mayroong insertion, pati nga yung kanyang ina dinamay. So, ganun kaseryoso yung bata. Kasi batang congressman, batang talento, ibang prinsipyo, bilyonaryo yung libiste. Kung tutuusin, hindi niya kailangan ng pera, sa totoo lang. Ang asset ng mga libiste, baka hindi niyo alam. Sila may-ari ng ilang mga building dyan sa Makati. Basta bilyonaryo. Ayaw ko nang elaborate kasi personal. Bilyonaryo ang libiste. Kilala ko yung tatay niya, dating gobernador sa Batangas. Yung nga ang nanay niya si Laurel Legarda. Bilyonaryo po yung pamilyang niya. Kaya nga hindi pwede suhulan. Di ba yan na nagpakulong ng district engineer sa Batangas dahil sinusuhulan siya ng 3.5 million initial pero hanggang 300 million yun. Pinakulong niya, interrupt. Kasi nga hindi yata nalam ng district engineer, bilyonaryo yung mga libiste. Ikaw ba naman yung magkaroon ng building sa Makati? Hindi naman isa. Lahat ng LPL Tower, kanila yun eh. Bilangan nyo ang LPL Tower. LPL Tower, Legazpi. Legazpi Tower ba? Basta LPL Tower, kanila yun. Pamilya. Kaya nga sa Forbes nakatira yan eh. Yun po yung background. Ngayon, balik tayo sa sinasabi naman ni Claire Castro na hearsay. Ay problema, hindi na nga hearsay. May dokumento. Kasi pag sinabi mong hearsay, kaya nga sumagot dyan, nakialam na si Ping Lacson. Pag sinabi mong hearsay, parang namang cover up. Parang gusto mo agad pagtakpan. Kaya nga Secretary Yosek Castro, yung bang sinabi mo na hearsay, yung sinasabi ni Libiste, yan ba statement na galing kay Pangulong Marcos? O statement mo lang? Kasi pasintabi na ako, kilala ako ni Castro. Kilala ko rin naman siya dahil vlogger yan dati. Broadcaster din. Kasi dalawa ang personalidad niya eh. Vlogger, spokesman, parang ganon. So, pag ang pinagbasihan natin ng kanyang mga sinasabi, ating mo nang aalamin. Yung ba'y personal niyang opinion? O yan ay sagot ng Pangulo? O yan ang statement ng Pangulo? O opinion ng Pangulo? Magkaiba yun. Diba? Kung nakapokus si Castro sa kanyang pagiging undersecretary, parang press officer, parang spokesman ng Pangulo, lahat ng sasabihin niyan, dapat yan by the authority of the President. Lahat yan galing dapat sa Pangulo. At ako naniniwala, pasintabi na Jose Castro, naniniwala ako, hindi sasabihin ng Pangulo, hearsay yun. Kasi kahit ang Pangulo, merong record niyan eh. Di ba sinabi na ng Pangulo, papangalanan ko yan pagdating ng araw, papangalanan ko lahat yan, ipaparating ko sa taong bayan. Anong ibig sabihin nun? Meron na siyang information, meron na siyang dokumento. Kaya ang Pangulo kahit minsan sa mga interview, hindi naman sinabi niyang hearsay. Pero nung si Castro na ang tanong ng media, hearsay daw yun. Kaya nga nagulantang si Lacson. Sabi ni Lacson, sandali, para naman cover up ang gusto niyong gawin. Paano magiging hearsay yun? Ito na nga may dokumento. Si Lacson may dokumento na rin ngayon. Naloko na. So, sino ating papaniwalaan? Si Castro? Libiste? Audition? Please like and share. Comment na rin. Maging professional, makatao, huwag baser, huwag troll. Huwag kayong kumaya dyan. Nakakabobo yan.